Sariwang hangin, malinis na kapaligiran, maaaliwalas at kapaligirang puno ng buhay. Yan ang ating kalikasan noon. Kulay asul na karagatan, punong hitik sa bunga, malaberdeng kalupaan at kabundukan. Ina ang kalikasan na masagana sa likas na yaman. Ngunit ngayon, ano na ba ang nangyayari sa ating kapaligiran? Patuloy na nagbabago ang ating kalikasan paglipas ng panahon. Ang pagbabago ay isang natural na pangyayari sa takbo ng buhay. Ngunit nakabubuti nga ba ito? Hindi masama ang pag-unlad ng ating mundo, ngunit iba-iba ang maitutulot nito sa kapaligiran. Dahil sa marami at mabilis na pagbabagong nagaganap, hindi na ito nakakaya ng ating kalikasan, kaya nagkakaroon ng mga malubhang sakuna. Ibang kalamidad ang nararanasan sa bawat bakwa ng mundo. Forest fire, labis na pagbaha o lanina, tagtuyot o El Nino, pagtaas ng temperatura ng mundo, pag-iba-iba ng panahon, pagkatunaw ng yelo, North Pole at South Pole, na dahilan ng pagtaas ng level ng tubig sa mga karagatan. Pagkaubos o pagkawala ng mga hayop, malalang tagtuyot na nakapagpababa ng produksyon ng pananim, kamatayan at pagkakasakit ng mga tao. Reduksyon ng pananim, kamatayan at pagkasakit ng maraming tao. Pagbabago sa kalidad ng tubig at kakulangan ng supply nito. Ilan lamang ang mga ito sa epekto na nararanasan natin ngayong dahil sa pagbabago ng klima. Ngunit ano nga ba ito? Ito ang pandaigdigang issue na kailangang matugunan at pagtuunan ng pansin ng lahat, na mas kilala sa tawag na climate change. Malaki ang dulot nitong epekto sa ating bansa at sa buong mundo. Ang climate change ay pagbabago ng klima o panahon dahil sa pagtaas ng mga greenhouse gases na nagpapainit sa mundo. Ang mga usok na galing sa sasakyan at pabrika na sanhi ng pollution sa hangin, labis na pagpuputol ng mga puno, pagsusunog at pagkakainin na nagiging sanhi ng pagkakalbo ng mga kabundukan, pagsusunog ng mga plastik at goma, walang katapusang pagtatapon ng basura sa mga dagat at kung saan-saan, illegal mining na nagiging dahilan ng pagkasira ng kabundukan, labis na paggamit ng tubig, at ang paggamit ng mga produktong nakasisira sa ating ozone layer ang iba't ibang sanhi ng pagbagong klima. Sa dami ng naitudulot nito sa mundo, marapat lamang na gumawa tayo ng solusyon at tugon sa mga ito. Dapat natin itong agapan at magkaroon ng bukas na isipan. Umpisahan natin ito sa ating sariling tahanan. Ang pagtitipid sa paggamit ng kuryente sa pamamagitan ng simpleng pagtatanggal ng mga plug kapag hindi na ito ginagamit lang ang tubig. Sa nalapit na lugar na ating pupuntahan, sanay na maglakad o gumamit ng bisikleta. Sa tuwing tayo ay mamimili, matuto tayong gumamit ng eco bags at iwasan natin ang paggamit ng plastic bag na nakakasama sa ating kapaligiran. Ugaliin din nating sumunod at matuto ng 5 hours dahil ito ay nakakatulong sa ating kalikasan. Magsimula na tayong linisin ang ating kapaligiran. Magtapon ng basura sa tamang basurahan, sumunod tayo sa alituntunin at batas para sa kalikasan. Kumilos na tayo ngayon upang hindi tayo magsisi sa huli kung saan wala na tayong magagawa pa para masolusyonan ito. Kaya mga kapwa kabataan, simulan na natin ang pagbabago ngayon. Kung hindi ngayon, ay kailan pa? Kung kailan huli na ang lahat at tuluyan nang magalit at magtampong ating inang kalikasan? Simulan na natin ngayon ang pagbabago para sa ating inang kalikasan. Magsama-sama tayo at magkapit-bisig upang masolusyonan ang suliraning ito upang maiwasan ang unti-unting pagkasira ng ating mundo. Buksan natin ang ating isipan at mga mata
upang mamulat tayo sa katotohanan, upang mabigyan natin at mapamanahan ng maganda at malaparaisong kapaligiran ang ating mga susunod na henerasyon. Kuryente ay bawasan ang pag-init ng mga Magkikilos magsabi sa kalikasan, simulan sa ating climate change ay labanan. Ating tahanan ay ating pangalagaan. Ito'y biyayang bigay ng may kapal. Huwag hahayaang ito'y masira. Sa pagkilos ng sama-sama, tayo'y magtatagumpay.